nangyari dito? Tinulungan kami ni Inigo at sa muling pagkakataon, iniligtas niya kami kay Talisa. Eh, nasa na po siya ngayon? Inigo! Inigo! Inigo? Inigo! Anong ginagawa niyo dito? Sinasamahan namin si Ma'am Rosana na hanapin si Inigo. Napadpad kami dito sa mundo niyo. Kapag nalaman niya na nandyan na si Inigo, edi susundan niya yun, edi mawawala ka na naman sa eksena. Kapag nakita ko si Inigo, dadaling ko siya dito para magkausap kayong dalawa. Yan siguro yung sinabi nung isang parowa kanina na inbaka ng mga ambrosya nila. Oras na makuha ko ang mga laman yan at maibenta ko sa iba, siguradong magiging milyonaryo na kami ng anak ko. Rasul, hahanapin mo ba ulit si Inigo? Pupunta ako mga kaibigan na Rina Ira, makikibalita ako. Sasama na ako. Pero Lila, Nag-aalala rin ako para kay Inigo. Bakit hindi mo na lang ako hayaan na sumama sa'yo? Alam mo, nakakapikon talaga yung belikang yun. Epal nun eh. Yung nalapit kay Ma'am Rosana, nakong sarap sa pakin nun. Eh, nabirog na kasi nila ni Aling Belen yung ulo ni Tita Rosana. Kaya yun, naniniwala na tuloy si Tita sa kanila. Oo nga eh. Ano? Pupunta pa ba tayo ng ospital bukas? Samahan mo ko ulit. Sige, sige. Salamat sa paghatid ah. Ingat ka pa uwi. Sige. Okay. Text mo lang ako ah. Sige. Yoko, Lea. Rasul! Si Lila nga pala. Isa rin siyang parowa. Anong ginagawa niyo dito? Pinapunta ako dito ni Rina Ira. Hindi pa kasi namin nakikita si Inigo eh. Teka, nandito na siya. Nahanap na siya ng mami niya. Nasaan siya? Kailangan ko siya makausap. Naku, Rasul. Hindi mo basta-basta makakausap si Inigo. Delikado yung lagay niya. Nasa ospital nga siya ngayon eh. Maaari niyo ba kami samahan sa kanya? Kaya maibibenta tong mga to. Sigurado maraming sakitin na taong bibili nito. Kaya dapat mahalan ko. Hirap kaya na pinagdaanan ko para makuha itong mga to. Sino yan? Tsaka, saan niya dadaling yan? Ano nangyari kay Inigo? Tsaka, bakit siya nandyan tapos ang dami nakakabit sa kanya? Yung mga nakakabit sa kanya, yun yung mga tumutulong para mabuhay pa siya. Masyado kasing matindi yung sugat niya sa ulo eh. Hindi pa nga siya nagigising hanggang ngayon eh. Hindi pa nga alam ng doktor kung gigising pa siya. Inigo? Nahanap na kaya ni Rasul si Inigo? Miss na miss ko na siya. Rasul, tulungan mo ako. Kailangan may balik na natin si Inigo sa mundo ng mga parowa. Hindi maaari, Lila. Di mo nakikita? Maluban lagay ni Inigo. Pero Rasul, kailangan makainom siya ng ambrosya. Kapag nakainom siya nun, sigurado ako gagaling sa Inigo. Ano mo, Lila? Umuwi na tayo. Tapos, dala na lang natin siya ng ambrosya.
Sige. Pabalik na kami. Dadala na lang namin siya ng gamot na makapagpagaling sa kanya. Gagaling pa si Inigo. Sa ipapainom namin sa kanya, sigurado ako, gagaling siya kaagad. Sige, salamat ah. Sige, mag-iingat kayo ah. Sige, Tita Rosana, dali, umalis na kayo. Sige na, umalis na kayo. Mga paruwa yun, di ba? Anong ginagawa nila dito? Tita, calm down. Nandito sila para tumulong. Sila po yung kaibigan ni Mariposa. Nagpunta po sila dito para tingnan yung lagay ni Inigo. I don't wanna deal with them anymore. Okay? Wala akong tiwala sa kanila. Oh, Tita, but they're here to help. Sabi nila may dadalhin daw silang gamot para gumaling si Kuya Inigo. Sinabing wala akong tiwala sa kanila eh. Alam mo ba, sila ang may kasalanan kung bakit nagkakaganyan si Inigo. Anak, iniisip mo pa rin ba si Inigo? Sana maintindihan mo kung bakit kailangan ka namin layo sa kanya. Sa totoo lang po, Ama, hindi ko po talaga maintindihan kung bakit hindi kami pwede. Kayo ni Ina, magkaaway po ang mga lahi niyo pero nagmahalan pa rin kayo. Bakit hindi kami pwede ni Inigo? Dahil tao si Inigo. Hindi siya katulad natin. Mga nilalang na lumilipad. Lumaki po ako sa mundo ng mga tao. Nakita ko, wala po silang pinagkaiba sa atin. Ilang beses na rin pong pinatunayan ni Inigo ang sarili niya sa atin. Nakuha niya po tayong ipaglaban, ipagtanggol. Anak, tama ka. Pantay-pantay tayo nilikha ni Bathala. Pero meron siyang dahilan kung bakit hindi natin kalahi si Inigo. Gaya ng nangyari noon. Ang tao ang dahilan kung bakit nasira ang mundo natin. Sila rin ang dahilan kung bakit tayo nagkahiwalay mag-ina. Iba ang tingin ng mga tao sa kagaya natin. Mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Kaya nga nagagawa nilang sirain ang kapaligiran. Ikaw, anak, hindi ba naranasan mo rin na maapi sa mundo ng mga tao? Pero hindi naman po lahat sila malupit at nananakit. Ang ibig sabihin lang ng iyong ina, hindi mo magagawang piliin ang mga taong iyong pakikitunguhan. Kaya gaya ng una natin na pagkasunduan, walang anumang nilalang mula sa mundo ng tao ang maaaring muling makarating dito. Sino yan? Sino yan, sabi? Lumabas kayo dyan! Sino ka? Hoy! Sino ka, sabi? Hey, nakalak! Ano yan dala mo, ha? Ano Wala! yan? Wala! Wala, ayan o. Nakikita ko, galing ka sa kamalig ng Ambrosya. Hoy, hindi totoo yan, ha? Kita ko. Galing ka. Hoy, tanda! Pipintangan mo ba akong magnanakaw, ha? Tanda? Hindi. Kaya lang, makakalimutin ako eh. Oo, Ha? makakalimutin ako. Ay, ganun ba? Eh, dapat kanina mo pa sinabi. Ikaw talaga, oh. Daming pandaldal dyan, eh. Oh, Ay, siya nga pala. Tinatanong mo kasi ko kung paano yung daan pauwi sa inyo. tama. Oo, naalala mo na. Naalala ko na. Saan nga ba? Ganito yun, ha?
Diretso ka dito. Ha? Dito. Diretso. Pagdating mo dun sa pangatlong puno, kakanan ka. Ayun. Matatanaw mo na yung inyo. Tatlong puno. Diretso lang, ha? Pangatlong puno, kanan. Kanan. Yun na yun. Okay. Salamat, ha? Okay, sige. Salamat. Ingat ka. Puno, ha? Oo, pangatlong puno. Isa. Hindi dyan. Ha? Tanda, hindi dyan. Doon, oh. Doon. Hindi dito. Ito, puno. Oo nga, punong to. Pero hindi ito yung punong pinag-uusapan natin. Yun nandun. Ha? Diretso lang, ha? Hindi itong puno to. Hindi yan. Ay, punong-puno na ako. Ha? Ano na ba to? Nahuli na ako. Buti na lang palilimutin yung patandang yun. Wala na sigurong pag-asa maging kami pa ni Inigo. Dahil hindi naman talaga bagay ang mga lahi namin. Mahal na Reyna. Rasul, may balita ka na ba kay Inigo? Nakuha na siya ng kanyang ina. Mabuti naman kung ganun. Bakit hindi mo siya kasama? Ang sabi mo, dadalhin mo siya dito para magkausap kami. Masama ang lagay ni Inigo ngayon. Ano? Bakit? Anong nangyari? Mukhang hindi naging magandang pagharap nila ng Dalisay. Wala na siya malay ngayon at hindi pa siya gumigising. Rasul, gusto kong dalhin mo ako sa kanya. Higit na mahalaga ngayon ay madala natin siya ng Ambrosia. Ayun lang ang magagawa natin sa ngayon. Ang kapal talaga ng mukha ng mga parokang yan. Nagawa pa nila magpakita dito pagkatapos ng ginawa nila kay Inigo. Akala mo, pinalagpas ko na sila noon doon sa ginawa nila sa asawa ko dahil pinakausap sa akin ni Inigo yan. Pero sumusobra na sila. Pati si Inigo, muntik na lang mapatay. Alam niyo, tita, feeling ko kaya yung bumalik dito para siguraduhin patay na talaga si Inigo eh. Kasi pag si Inigo nagising, makakapagsumbong siya sa mga pinaggagawa ng mga parowa sa kanya. Alam mo, tama ka, Becca. Of course, tita! Kaya dapat, kahit sinong parowa ang lumapit kay Inigo, huwag niyong papayagan. At dapat rin mas pahigpitan niyo na yung security dito at huwag na huwag kayong magtitiwala sa kahit na sino. Excuse lang, tita. Hello? Hello, Mami. Teka, Chapik. Chapik ka, hindi kita... Teka lang. Hello. Walang signal. Ano ba to? Hello? Hello, Becca! Hello, ngayon pa ako nawala ng signal. Ano ba to? Hello, anak? Hello? Dead bat, paano na to? Gagawin ko dito, paano ako lalabas dito? Paano nawala ang mga Ambrosia? Bakit hindi niyo binantayan? Mga parawa, lumabas muna kayo. Mahal na Reyna, minahon ka nga. Paano ko hihinahon? Ilang beses na tayong nawawala ng Ambrosia. Akala ba nila ganun lang kadali magpatubo ng mga bunga nito? O ngayon, nagkakakulangan na naman tayo sa rasyon. Wala na mga bandidong gumawa. Sino pa ba may gustong kumuha sa atin ng Ambrosia? Mahal na Rina. May kutob po ako kung sino talagang nagnakaw ng mga Ambrosia dito sa Kamali.
Ang totoo, nasundan po siya ni Apo Pasco kagabi. Kaya lang iniligaw niya si Apo. Sino to? Sino nga ba? Sino? Yung bisita niyo po kahapon. Yung tao. Si Chabelen? Sino? Rasul! Tawagin mo ang buong hukbo ng mga parowa. Habulin niyo si Chabelen. Sigurado kung hindi pa siya nakakalayo. Nasaan po si Ama? Sumama siya kay Rasul. Hinanap si Belen. Naiintindihan ko na po ngayon ang sinabi niyo sa akin. Tungkol sa pagpasok ng mga tao dito sa mundo natin. Tama kayo. Dapat hindi ko basta-basta nagtiwala kay Chabelen. Wala ka naman kasalanan, anak. Pero kahit na, sinabihan niyo na po ako. Dapat hindi ko na pinatigil pa dito si Chabelen. Pero hindi ko rin maintindihan, anak. Bakit kinukuha ni Belen ang Ambrosia? Alam ba niya ang kapangyarihang naidudulot nito kapag ininom to ng tao? Maaari po. Paano ko na po ngayon maililigtas si Inigo? Wala na po akong Ambrosia. I will not let them hurt you, anak. Kinuha na nila ang daddy mo sa akin noon. Hindi ako papayag na pati ikaw kukunin nila. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang ginawa nila sa'yo. I will not rest until I make them pay for what they did to you. Bilisan ninyo! Kailangan mahanap natin tao nagnakaw ng Ambrosia! Nalaman na nila na nawawala ang Ambrosia. Kailangan makaalis na ako sa gubat na to. Sigurado ka na ba talaga, mahal na Rina? Gusto mo bang puntahan si Inigo? Pero baka magkita kayo ng ina niya. Handa ka na maharapin siya. Basta gusto kong makita si Inigo. Nag-aalala na ako sa kanya. Hindi ko man siya mabigyan ng Ambrosia ngayon. May parating ko man lang sa kanya ang suporta natin. Pero delikado kung aalis ka ulit. Magpapaalam ako kay Ina. Pagpaalam ang ano? Ina, nais ko po sanang puntahan si Inigo. Pero anak, Pangako, ito na po talaga ang huling beses na pupuntahan ko siya. Sisiguraduhin ko pong walang mangyayari masama kay Rina, Ira. Iniwan natin yung mga gamit natin sa kagubatan. Ngayon, kailangan natin balikan lahat yun. Tapos magdadagdag pa tayo ng mga weapons and gadgets. Susugod tayo sa mundo ng mga parowa. At ang gusto ko, magdagdag tayo ng mga tao, yung mga malalakas, yung magagaling. Ayoko ng mga palpak, ha? Dahil oras na sumugod tayo sa mundo ng mga parowa, ubusin natin silang lahat. Igaganti ko ang mag-ama ko. Ngayon lang ako nakarating sa lugar na to. Natuntunan ng mga tao ang mundo natin dati. Baka balang araw, pasukin nila ang tirahan natin at sirain. Papayag ba kayo? Hindi! Hindi! Sirain ang mga gamit nila!
ka dito. Ayaw ni Tita Rosana may mga umeepal na parowa dito. Becca, pwede ba? Huwag mo nga ako itaboy. Dinadalaw ko lang naman si Inigo ah. Hoy, sinusunod ko lang yung utos ni Tita Rosana. Ayaw niya na may mga parowa na lumalapit dito, kaya umalis ka na. Becca, tumigil ka na! Tumigil ka na! Tumigil ah. Talagang titigil ako. Isusumbong ko kayo. Becca! Bitawan mo ako! Becca! Inigo. Ito na siguro yung huling pagkakataon na magkikita pa tayo. Inigo, lumaban ka ha. Ipangako mo sa akin, huwag kang bibitiw. Hindi lang para sa pamilya mo. Para na rin sa aming mga natulungan mo. Hindi pa kita mabibigyan ng ambrosia ngayon. Pero pangako ko sa'yo, kapag nagkaroon, padadalhan kita kagad, ha? Para gumaling ka. Para nang sa ganon, kahit pa paano masuklian man lang namin mga parowa ang nagawa mo para sa amin. Inigo, kahit ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo, lagi kong babaunin ang mga alaala na nagkasama tayo. Hindi kita makakalimutan. Hindi ko mahal na mahal kita. Yaman ako. Lapit na. Si Chabelin! Dumating na daw po yung mga taong nakita natin. Sino namumuno sa kanila? Nagangalan daw pong Ma'am Rosana. Retrieve the data ng location ng mga parowa. Kailangan mahanap natin sila. Yes, ma'am. Sa tingin mo ba talaga ang salamangkang to makakapigil kay Inigo? Nahanapin si Reyna Ira oras na magising siya. Kahit tadhana, lalabanan ko. Para lang sa pagkakataon na mahalin na rin ako ni Reyna Ira. Choco, nakita mo ba yun? Ano yan? Bakit? Ginagalaw ni Kuya Inigo yung kamay niya. Anak, oras na para ibuhos mo ang salamangka. Paparating na si Rosana.